Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ay usap-usapan na naman ngayon ang matinding prediction ng ARK Invest na aabot daw ang presyo ni Bitcoin sa $1.5 million pagsapit po ng taong 2030. Ayan. Isa po itong malaking balita na tiyak na ikinagulat na at pinag-usapan ng crypto community, lalo na po rito sa Pilipinas kung saan dumadami na rin ang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya sa video na ito ay atin pong aalamin or pag-uusapan ang dahilan kung bakit nagbigay po ng ganitong forecast ang ARK Invest at syempre kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Umpisan po natin sa kung bakit sinabi ng ARK Invest na tataas ang presyo ni Bitcoin. Ayon po sa kanilang Big Ideas 2025 report na kanila pong inilabas noong February 4, may tatlong posibleng scenarios para sa kanilang Bitcoin price target pagsapit po ng taong 2030. Yan. Meron po silang bear case, base case, at saka bull case. Sa bear case ay aabot daw po sa presyong $300,000 itong si Bitcoin. Sa base case naman ay $710,000 ang maaring akyatin ni Bitcoin. At sa bull case ay ito po yung pinakamatindi. Maaring umabot daw po sa $1.5 million ang presyo ni Bitcoin. Pero bakit kaya ganito kataas ang inaasahan nilang presyo? Yan, meron po silang ilang dahilan sa mga kung bakit binanggit ng ARK Invest ang ganitong mga predictions. Yan, una ay ang institutional investment. Patuloy po kasi ang pagpasok ng malalaking financial institutions sa crypto market. Halimbawa nito ay ang Spot Bitcoin ETF na naging instant hit. Sa ngayon higit $116 billion na po ang kabuuang assets na hawak ng mga produktong ito at $40 billion naman ang net inflows sa loob lang ng mahigit isang taon. Pangalawa ay ang adoption po ng corporations. Hindi lamang po mga individual investors ang nag-i-invest kay Bitcoin, kundi pati na rin ang mga kumpanya. Sa katunayan ay binanggit po ng ARK Invest na may 74 na mga kumpanya ang nagdagdag ng Bitcoin sa kanilang balance sheet. Ang pinakatanyag dito ay ang MicroStrategy na may hawak na 471,107 na Bitcoin, kung saan ay nagkakalaga po ito ngayon ng $46 billion. At ang pangatlo ay ang adoption po ng nation states. Napag-usapan din ang posibilidad ng pag-adapt ng mga bansa kay Bitcoin bilang bahagi ng kanilang national treasury. Ayon po sa ulat, may usap-usapan pa nga na nagkaroon ng usapan tungkol po sa US Strategic Bitcoin Reserve noong panahon ng administrasyong Donald Trump. Ngayon ay paano po naapektuhan ng economic uncertainties si Bitcoin? Ayan, bagamat malaki po ang tiwala ng ARK Invest sa potensyal ni Bitcoin, hindi rin maikakaila na dumaan po ito sa matinding hamon. Matapos po ang presyong $100,000, naging range-bound ang presyo ni Bitcoin dahil sa macroeconomic uncertainties tulad po ng inflation at saka trade wars. Ayan, sa mga hindi po nakakalam, ang inflation ay ito po yung tumataas ang presyo ng mga bilihin at nagdudulot po ng pag-aalinlangan sa mga investors. Sa trade wars naman ay ito po yung banta ng trade war sa pagitan po ng US, Canada, Mexico at saka China. Sa kabila ng mga ito, nananatiling matatag ang pananaw ng ARK Invest dahil na rin sa mga structural changes sa crypto market. Ngayon ay ano po ang papel ng ARK Invest sa crypto market? Dapat din natin tandaan na may vested interest ang ARK Invest sa tagumpay ni Bitcoin.
Isa po sila sa 11 kumpanya na binigyan ng SEC ng pahintulot na mag-launch ng spot Bitcoin ETF noong January 2024. Sa kasalukuyan, ang kanilang product na ginawa kasama ang 21 shares ay may hawak na mahigit na $5 billion na assets. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin ay mahalaga pong pag-isipan natin ang implikasyon ng forecast na ito. Yan, para po sa long-term investment opportunities, yan, kung tama po ang forecast ng ARK Invest, malaking potensyal ang naghihintay para sa mga long-term Bitcoin holders. Ibig sabihin, maaaring sulit po ang pagtitiis sa mga bearish market cycles. Ayan. Maliban dito ay ang mas malawak na adoption. Ang patuloy po na pagtanggap ng mga institutions at bansa kay Bitcoin ay maaaring magbigay ng mas matatag na market environment. At ang panghuli ay ang bagong financial products. Dahil po sa tagumpay ng spot Bitcoin ETF, posibleng lumitaw ang mas maraming financial products na accessible sa mga ordinaryong investors. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Napakalaki ang potensyal ni Bitcoin at bagamat hindi tayo makakasiguro na aabot ito ng $1.5 million, hindi rin natin dapat baliwalain ang mga indikasyon ng paglago nito. Gayunpaman, mahalaga pong maging maingat tayo at hindi po tayo basta-basta magpapadala sa hype. Lagi po nating tandaan na ang crypto investment ay high risk, kaya maglaan lamang po tayo ng kapital na kaya nating mawala. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.